Magandang gabi sa ating lahat. Sa aking mga kapwa Ilocano, taas nga niyo yung mga kamay ninyo. Naimbag na rabi kada kay amin na po. Adinduman, itiayan niyo itata. Sa mga kapwa ko Pangasinan, masantos siya labi at si kayo namin. Sa ating mga kababayan sa Central Luzon, Pampanga at Tarlac, maya pabengi kay Kungan. Sa mga kapwa Bicolano, pare gabi sa inyo, kapos at sa ating mga minamahal na Bisaya, maayong gabi kaninyong tanan. At sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. Alam po ninyo, wala na ako masasabi rito. Nasabi na nung unang nagsalita. Si Attorney Vic, nagsalita na. Si Attorney Jimmy, nagsalita. At siyempre, si Senator Bato, nagsalita na. Pero ako'y naka-jacket ngayon. Ang jacket ko ay parang pulis. Sa ating mga kapulisan, kasi membro po ako ng adopted class ako ng Philippine National Police Academy Class of 1988. At marami sa kanila ang nagsasabi, hindi lahat ng mga pulis at napakamaraming mga pulis ang sumusuporta kay Tatay Digong. Yan, kaya ako nag-uniforme ngayon para alam nila na maraming matitinong mga pulis. Kasi galit na ang taong bayan sa mga pulis. Huwag naman po sana. Nakita natin, yung sinabi at napahinggan natin si Senator Bato kanina, pulis din yan si Senator Bato. Pulis din si Senator Bongo. Kasi kami mga adopted classmate ng Philippine National Police. Mga babae, napakinggan nyo na siguro yung aking mga vlog sa Facebook at saka sa TikTok. Pang-apat na gabi na ngayon na halos hindi tayo nakakapagpahinga, hindi tayo halos natutulog. At yung nangyari noong March 11 na hindi namin malimutan ni Atty. Torion, talagang masamang-masama na yung loob namin noon. Alas 2 pa lang ng hapon, gusto na nilang ikarga si Tatay Digong sa eroplano. Sabi nila, hindi raw sila magkipagtulungan sa ICC. May sulat pa ang Malacanang kay BP Sara ng December 2023 at nakalagay doon. Nasabi nila na hindi nila papayagan yung ICC na mag-imbestiga o kaya'y huliin si Tatay Digong o sino mang Pilipino na dinimanda nila noong 2017 dahil daw 2019 hindi na nga tayo membro ng ICC. Lahat tayo naniwala sa ganun. Opisyal po yan na kanilang inilagay sa sulat. Pero pagkatapos nun, nabanggit na ni Senator Bato na dahil daw sa pagiging membro tayo ng International Police, kaya daw sila nakipagtulungan doon sa Interpol. Sabi ni Atty. Panelo, sabi niya, bulahin mo ang lelang mo. Sabi ko, huwag niyo na kaming bulahin. Dahil maliwanag na alam nyo na yung Interpol, ahensya lamang po yan ng ICC. Ang ICC ang principal. Kung nakipagtulungan ka doon sa ahente, nakipagtulungan ka na rin sa principal. Because the act of the agent is also the act of the principal. Basic po yan sa aming mga abogado. The agent always follow the principal. Ito ngayon ang sitwasyon natin para sa inyong kaalaman. Masyadong maingay yung mga taga-suporta ng kabila kahit na 20% na lamang sila ng sambayanan. Pero maingay sila dahil hawak nila ang media. Hawak nila ang kapangyarihan. Kung inyong mapapakinggan yung kanilang mga sinasabi sa mainstream media, ang sinisisi nila
ay dahil daw 30,000 na Pilipino ang pinatay ng EJK ni Tatay Digong. Saan yung 30,000 na yan? Sinulat lamang yan ng Rappler at saka Inquirer at inulit-ulit nila. Marami rin sa mga ating mga kababayan ang naniwala nga meron ng 30,000. Pero kung titignan mo yung warrant of arrest na ginamit nila sa pag-aresto kay Tatay Digong, ilan yung pinatay daw? 19 daw sa Davao, 24 sa buong Pilipinas. At binabanggit doon sa warrant of arrest na hindi lamang mga namatay dahil sa illegal na droga, pati mga magnanakaw. Nakalagay doon. Alleged persons who have been using drugs and thieves. Crimes against humanity ba yun? Maliwanag na maling-mali. Pinagtatawanan tayo ngayon ng buong mundo. Pati Amerika, pinagtatawanan na tayo ngayon. Hindi nila nire-recognize yung ICC. Pinagtatawanan tayo ng Russia. Hindi nila nire-recognize ang ICC. Ng Indonesia, ng Pakistan, ng China, ng Israel. 60 nations all over the world don't recognize the International Criminal Court. But here in the Philippines, despite the fact that we are not members of the ICC, we have surrendered a Filipino, the greatest president ever, Tatay Digong, in the hands of the foreigners. Yan ang nakakasakit sa akin, mga kababayan. 3 gabi po akong halos walang tulog. Tinitignan ko ako anong nangyayari. Sinasagot ko lahat yung mga nagkokomento sa akin. Pero kaninang umaga, sabi ko, mamamatay na ako rito kung hindi ko ilalabas yung sama ng loob ko. Kaya po ako'y naiyak kaninang umaga. Umiyak po ako kahit nasabihin pa ni Mayor Basti with all due respect at ni Atty. Vic Rodriguez na hindi ito panahon na tumulo ang luha natin. Si Tatay Digong nga, iyakin din na katulad natin. Kung ang ipinaglalaban natin ay ang karapatan ng bayan at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, hindi po ako nahihiya na lumuha. Lumuha na po kayo, umiyak na po kayo, upang sa ganon, panumbalik ang inyong lakas na labanan itong kasamaan na umiiraw dito sa ating bayan sa ngayon. Pero tama yung sinabi ni Senator Bato, huwag tayong gagawa ng anumang marahas na hakbang para bigyan sila ng pagkakataon na mag-declare ng martial law dahil iyan ay kasama sa kanilang plano. Tanggalin nila si BP Sara, ipatalo lahat ang senatorial candidates ng PDP Laban Team Suka at mag-declare sila ng martial law. Kaya ito, makikita nyo, sino ang mga mastermind? Inaamin nila doon sa aming, hindi naman debate yon, appearance sa media, sa Head Start ni Karen Davila at doon sa On Point ni Pinky Webb. Umapir ako doon. Binanggit ko na kung paano yung ginawa nilang manyobra, illegal na ginawa ng mga kapulisan. Alam na po ninyo yon. Pero sumunod, isang cabinet member, senior cabinet member ang nagsalita. At alam ninyo po, sa batas, meron tayong tinatawag na Doctrine of Qualified Political Agency. Ibig pong sabihin nun, kung ano ang sinasabi ng mga cabinet members, iyon ang sinasabi ng presidente ng Pilipinas. Kung anong salita ng isang cabinet member, iyon ang salita ng presidente ng Pilipinas hanggat hindi binabago ng presidente ng Pilipinas. Ano ang inamin nitong cabinet member? Na talagang kumuha sila ng pribadong eroplano, ipinarada nila doon sa airport, doon mismo, sa area na pang presidente lamang. Sino ang nagbayad ng pribadong eroplano na yon? Inamin nila. Kung magkano hindi natin alam, pero hindi bababayan ng 5 milyong piso. Tapos sa isang programa, tinanong uli ni Miss Pinky Webb,
kung sino sa mga cabinet members ang nakakaalam nito. Kilala lang niya sino ang mga ito, hindi ba? Maalala ko tuloy yung munting kaalaman ko sa Biblia kasi 4 na taon naman akong naging sakristan nung ako nag-aaral ng high school. Alam ko naman po yung kwento ni Herodes at ni Judas at ni Poncio Pilato. Kilala nyo na kung sino ang Herodes at mga traidor na ipinagkanulo nila, isinuko nila upang parusahan ang isang Digong Duterte sa dayuhan. Alam na natin yon. Papayag bang maulit pa ito? So mga kababayan, ako po, si Raul Lambino. Ilocano po ako, tulad ng mga ibang Ilocanong naglingkod kay Tatay Digong. Kasi mas marami kaming mga Ilocano na membro ng gabinete ni Tatay Digong. Majority ng kanyang members of cabinet Ilocano. Wala po sa amin kahit isang Ilocano ang tumatalikod kay Tatay Digong. Kasi ang totoong Ilocano ay merong paninindigan, may pagmamahal sa bayan at sa bawat mamamayang Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming